Hello sa inyong lahat. Isang recipe ulit ang gagawin natin. Ground meat with potato mash. Ang tawag dito sa Brazil is escondidinho carne. Ang maganda dito sa recipe na ito is syempre masarap na pang-ulam, pang araw-araw. At syempre kayang-kaya sa budget natin. Hindi mahal yung mga ingredients na gagawin natin. At syempre, ano na siya dito tawag dito, pang may mga occasion nga ginagawang panghanda nila kasi masarap talaga yung recipe na to. Kaya gusto kong i-share sa inyo, ituro kung ano yung escondidinho carne dito sa Brazil. Kasi patok din to na pang-ulam dito sa Brazil. Kaya nantay nyo? Tara, luto tayo. Dito sa pan natin, pag mainit na siya, maglagay tayo ng 2 kutsarang mantika. Hintayin lang uminit yung mantika natin. Pag mainit na yung mantika natin, medium size sibuyas. Isa lang yung sibuyas natin. Pag nagisa na yung sibuyas natin, ayun naman gusto maglalagay tayo ng 3 ngipin ng bawang. Then, syempre, gisa ulit ng konti. Pag nagisa na yung sibuyas at yung garlic natin, 500 grams giniling na karne. Baling gamit ko dito is yung karne ng baka. At syempre, pwede kayong gumamit ng karne ng baboy. Yan, walang problema. At haluin lang. Pag ganito na yung giniling na karne natin, yan, pwede na natin ilagay yung kapang mga ingredients natin. Bali dito is 100 grams na bell pepper. Bali ang gamit ko dito yung yellow at yung red. Kung wala naman, pwedeng gumamit yung green. Walang problema. 2 kamatis, medium size. Haluin lang. At maglagay tayo ng 1 kutsaritang asin. Kalahating kutsaritang pamintang durog. Kalahating kutsaritang oregano. At 1 kutsaritang paprika. Yan. Haluin lang din. Tapos mamaya, titikman na lang natin kung kailangan pa natin ng konting asin sa curry natin. Kung kulang pa yung timpla niya. At half cup lang na tubig gawin natin. At syempre, haluin lang din siya para maluto lang ng maigi yung curry natin at syempre yung bell pepper at yung kamatis. At takpan muna natin siya. Yan. Syempre, luto na yung giniling na curry natin at syempre titikman natin kung kailangan pa natin ng konting asin. Konti. Kulang lang ng konti. Konting-konti lang. Ito lang. Yan. At syempre maglalagay tayo ng spring onion at parsley. Haluin lang siya. At syempre titikman natin siya ulit. Kung sakto lang yung timpla niya. Okay na siya. Tamang-tama lang. At patay na natin yung apoy niya kasi luto na yung giling na karne natin. Yan, dito sa kaldero natin, may 1 kilong
patatas natin. Siyempre, tinanggal ko yung balat niya at hiniwa ko lang siya ng ganito. Maglagay tayo ng tubig hanggang sa makover lang yung patatas. At ang gagawin natin is lulutuin lang natin siya hanggang lumambot yung patatas natin. Yan. Pag naluto na yung patatas natin, syempre, drain ko na yung tubig niya at lalagay natin dito sa bowl. Yan, kasi kailangan natin siyang durugin. Gamit ang tinidor lang, ganito lang. Pag nadurog mo na yung patatas, pali dito sa isang bowl, yan. Gagamit tayo ng strainer. Kasi ang kailangan natin, yung patatas, kailangan yung smooth lang yung kailangan nating patatas. Yun yung gagamitin nating para maganda yung kinalabasan ng potato mash natin. Yan. Pali yan. Na-strain na natin siya lahat, yung patatas natin. Yan. Simutin lang natin siya dito sa baba. Bali, eto yung gusto nating ma-achieve na texture na. Yan, kung makikita nyo siya, makinis yung kinalabasan ng patatas natin. Bali dito, sa pan natin, nilagay ko na yung patatas. Maglalagay tayo ng 110 ml na fresh milk. ₱50 grams na butter. Isang kutsaritang asin. At konting paminta. Pamintang dorok, mga ganito lang. Yan. At lagay natin 100 grams all-purpose cream. At haluin lang natin siya. Yan, pag nahalo mo na siyang ganyan, siyempre, lagay natin yung, sindihan natin yung apoy. Yan. At lutuin lang natin yung potato mash natin. Pag ganito na yung potato mash natin, syempre, mas gusto natin na mas creamy yung potato mash natin. Maring gagawin natin is dito, may 200 grams cheese. Gamit ko dito is yung mozzarella. Yan. I-melt lang natin yung mozzarella natin. Pag na-melt na yung mozzarella natin, syempre patayin na natin yung apoy. At dito sa baking pan natin, lalagay natin yung kalahati lang siya. Yan, buhos natin siya dito. At spread natin siya. At kunin natin yung niluto natin na giniling na karne. At lagay natin siya dito. Buhos natin siya lahat. At syempre, spread natin siya. At yung kalahati, buhos natin siya dito sa taas. Yan, at syempre, spread natin siya. Yan. At bali dito sa taas niya, maglalagay tayo ng mozzarella. Yan. Ito lang tayo ganyan. Yan.
At dito lang. Siyempre, mas masarap kasi pag maraming cheese. Ayan. At ang gagawin natin is i-bake natin siya hanggang mag-melt lang yung mozzarella na. Ilagay natin. Ayan, ready ng ating ground meat with potato mash. At syempre, huwag kakalimutan mag-like sa mga videos natin. At syempre, subscribe, click na notification bell. At syempre, pa-comment sa mga videos na sinishare ko sa inyo para malaman ko kung nagugustuhan nyo ba yung mga recipe na tinuturo ko sa inyo. At syempre, malaking tulong yan sa YouTube channel natin na mag-comment kayo. Syempre, dito yung malaking tulong yun sa mga videos na ginagawa ko. At syempre, pa-comment na rin kung saang lugar ba nakakarating yung mga videos ko. Kasi mas matutuwa ako ng malaman kung saan ba ang lugar, kung saan nakakarating yung mga videos ko. Syempre, malaking tulong yan sa amin. Kaya, epekto natin, kainan na. Ang magandang part ng pagluluto ay syempre yung titingnan na natin siya. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi natin kainin yung niluto natin, di ba? Ito yung pinakamasarap na part talaga ng pagluluto is yung kakainin na natin siya. Siyempre, ihipan lang natin kasi mainit. Lang yung masabi ko kasi ang sarap niya. Ang sarap ng pagkakatimpla. Yan. Tapos, cheese talaga siya. Ang sarap ng potato mash, ng pagkaluto natin. Kreming-kremi pag nilagay mo sa bunga sa natin. Nagbe-melt siya. Ang sarap. Kaya, huwag kayong dalawang isip na gagawin tong recipe na to. Sigurado na magugustuhan ng buong pamilya nyo. Kaya hanggang dito na lang. Ciao!